Okay, so let's have the third method, yung reciprocal method or simultaneous allocation method. So, the first thing that we should do is, teka lang ha, i-ano ko muna to. Yan, alisin ko muna para step by step tayo. Okay, so the first thing that we should do is to develop an equation, dalawang equation para dun sa dalawang support services. So, how do we do that? So, if you notice, itong si building operations, na meron din siyang share dun sa overhead ni information services. Paano natin nasabi yon? Kasi 'di ba sa information services, sabi sa problem uses computer time in allocation. Etong si building operations, meron siyang computer time na ginagamit which is 200. Ito, okay? On the other hand, si information services, meron din siyang share dun sa overhead ni building operations. Kasi si building operations, ang ginagamit niya is square footage. Ayan. Square footage ng occupancy. Etong si information services, meron din siyang square feet occupied na 10,000. No. So, ibig sabihin, kumbaga, si building operations tsaka si information services, meron silang share sa overhead ng isa't isa. And from there, mag-develop tayo ng equation. So, punta tayo dito sa ating Excel. Okay, for the building, ang ating equation, let me zoom in. Okay. Okay, nasa na yun? Ayun. Okay. For the building, ang ating equation is 550,000 plus 200 over 2,000 times I. Saan nanggaling yun? Okay. Asin ko na lahat ng highlights Si building operations kasi meron siyang sariling overhead na 550,000 plus yung share niya dun sa overhead ni information services. Si information services, bali ang share niya is 200 over 2,000. Bakit over 2,000? Kasi ito yung iba pang magshe-share. Ito, tsaka ito, si assembly at finishing. So, pag inad mo yan, 200 plus 1,200 plus 600, that's 2,000. So, ang share ni si building operations, ang overhead niya bale ay 550,000 plus 200 over 2,000 nung information services, which is I. No, let's represent it as I. So, yun siya. Si information services naman, ang ating equation is 1,200,000 plus 10,000 over 50,000 times B. Saan naman ang galing yon? Kasi natin yung mga highlight natin. Si information services kasi, ang kanyang overhead is 1,200,000 plus yung share niya nung key building operations. Eh, di ba si building operations, ang basis ay ah, square footage of occupancy. So, sino-sino ba yung magsha-share doon? Ito, yan siya, si information services mismo, and then si assembly at si finishing, no? Dito sa method na to, hindi natin a-allocatean yung building operations, no? Kumbaga, yung sarili niya, no? Um, saan ba tayo? Yan, nawala tuloy ako. Yeah, okay. So, ina-allocate kasi natin is si building, si B. No, tama. Okay, let me repeat that. Okay, baka naguluhan kayo. Okay, ulit. Okay. Si information services kasi, ang overhead niya is yung sarili niya na 1,200,000 tsaka yung share niya sa building operations overhead. Sino-sino ba yung magse-share sa building operations overhead? Si building operations, hindi natin siya allocate ng sarili niyang overhead. No? Ang allocatean lang niya ito, at saka ito. Ayan, 10, 16, and 24 for a total of 50,000. So, ang share ni Information Services is 10 over 50,000 ni B. Kaya, ayun siya. 10, let me, pasok tayo dyan. Okay, ayun siya. 10 over 50,000 ni B. Ayan, ito. Ayan, yan. Okay, so yun yung equation. 1,200,000 plus 10 over 50,000 ni B. Galing nga dito. Ayan. Okay, so, from there, kasi ang problema ko dito sa equation na to, masyadong malalaki yung number, especially nung fraction. So, you can actually express that as decimal. I leave to you kung alin yung mas prefer nyo, kung saan kayo nadadalian. So, another way of expressing those equation ay ito.
Ayan. So, yung fraction, kinompute natin or kinonvert natin sa decimal. So, 0.10 at saka 0.090909. The problem kasi with decimal is hindi siya sakto, especially yung 0.090909. So, another way of expressing that is i-reduce mo sa lowest term yung fraction. So, ito yung magiging itsura niya. Ayan. Ayan. 1/10 at saka 1/5. Okay. So, dito sa demo na to, ang ginamit ko ay yung sa fraction. No, ito. No, dito ako nagtuloy. Yan, dito. Okay. Ito, bahala ka na kung gusto mo siyang i-ano. Okay. Mas gusto ko kasi yung fraction. So, ngayon, gagawin natin is itong I, ito, yan, isa-substitute natin yung value niya dito sa I dito. If you notice, meron ditong I eh. Ayan, itong I na to. Yan yung hina-highlight ko ngayon, di ba? So, yung I na yan na may highlight, ipapalitan natin nung equation ng I, ito, sa baba. Yan. Actually, pwede namang baliktaran. Kung gusto mo yung B, no? Gusto mo yung B dito, let me enter. Ayan. Yung B dito, ayan, nawala. Sorry. Ito. Yan, ito. Yung B dito sa equation na yan, na naka-highlight ngayon, palitan mo nung B sa taas. Okay? Bahala ka na. Ang ginawa ko dito is eto, no, yung I dito sa equation na to, ito. Yan, yung naka-highlight na I, pinalitan ko nito. Ito. Yan. So, magiging itsura niya ngayon, hahaba siya. Ito. Yan. Oh, yan. Tigil muna ako dyan. You can pause the video para ilimi-limiin paano naging ganyan. Ano? Ang nangyari, yung I, no, yung nandito, yan. Yung I dito. Yan, ito. Yan. May highlight ngayon yung I. Ipinalit ko ito. Yan. Kaya naging itsura humaba. Ito. Okay? So, pwede mong i-post kung hindi mo naintindihan. Okay? Pero ngayon, itutuloy ko na siya. So, ngayon, we can now solve for the value of B. Tuloy natin. Okay. Maging itsura niya, no, by using the distributive property of multiplication, eto na siya. Ayan. Okay? So, yung 110, di ba? Yung 110, multiply mo sa 1,000,002, tsaka yung 110 din, multiply mo sa 1/5. Okay? So, ayan, distributive property of multiplication. So, algebra na to. Ayan. So, inilipat ko yung 1/50 papunta dito sa kaliwa. No? And then, inad ko yung 550 tsaka 120. So, 670. So, tuloy lang natin. Ganyan na magiging itsura niya. 49/50b equals 670. B equals 683, 673.47. Once nakuha mo na yung value ng B, isa-substitute mo naman siya dun sa I equation. Okay? So, eto yung I equation natin. Yan. Naka-highlight siya ngayon. Ipapalit natin yung 683, 673.47 sa value ng B. Kaya, ito yung magiging itsura niya. Yan. Yan. 1,200,000 plus 1/5 times 683, 673.47. Kaya makuha mo yung value ng I. Ayan. 1,002,000 plus 136, ganyan-ganyan. So, ang I is 1,336,734.69. Pag nakuha mo na yung both value ng B and I, yan, eto nga siya. Teka lang. Ayan, eto. Yan. Isama nga natin yung pangalawang box. Ayan. Yun ngayon yung ilalagay natin dito sa table natin sa kabila. Okay, dito tayo. Okay. So, we have again yung support department, producing department columns with their respective uh, overhead cost as given in the problem. So, ngayon, ang sabay nating i-allocate kaya nga ang term minsan sa ano na to, sa method na to, sa ibang book is simultaneous allocation. Sabay nating i-allocate yung building operation at info services. Alin yung i-allocate na amount? Hindi ito ha, hindi ito, hindi yan, hindi yan. Kundi yung na compute nating amount dito. Yan. So, para kay building operation, ang i-allocate natin ay 683, 673.47. Para naman kay info services is 1,336,74.69. Okay? So, paano siya i-allocate? Eh, di balikan natin yung problem.
Okay, ito, may highlight na. Ito, unahin na natin to. Si information services, i-allocate mo siya using square feet occupied, 10, 16, and 24. So, eto siya. Okay, asa na yun? Nawala. Si information services. Teka lang, nawala ako. Information services. Ay, hindi pala, wait. Si information services nga pala, computer time yung ginagamit. Sorry, mali yung may highlight dito. Eto, 200, 1,200, tsaka 600. Yan yung gagamitin mo sa fraction. Okay, so eto siya. 200, 1,200, 600. Ayan. For a total of 2,000. So, gagamitin mong fraction is 200 over 2,000. Ayan. 200 over 2,000. 1,200 over 2,000 at saka 600 over 2,000. Yun yung gagamitin mo. Kaya ang ma-allocate, ito yung mga amounts. Ito. Sunod, yan. Lagay pala yung label pala. Yan, si computer time, yung ginamit. Sunod natin i-allocate, or actually sabay nga, yung key building operations. Ang ginagamit, square feet occupied. Ito ngayon yan. Square feet occupied. Ito yung square feet occupied, 10, 16, 24. So, dito natin siya makikita. 10, 16, 24. So, total of 50. So, kagaya din nung kanina, ang gagamitin mo, 10 over 50 fraction, 16 over 50, at saka 24 over 50. So, ang lalabas na amount ay ito yung maa-allocate. Yan. Okay. So, pagka-allocate, ito-total mo ngayon para makuha mo yung overhead after allocation. So, ang ito-total mo, ito, at ito. Yan. Lahat sila. Yan. No? Ito din. Yan, ito. I-highlight ko. Yan. Ang mga ito-total mo. Okay? So, pababa. So, ito yung mga makukuha mo. Okay. Paano mo malalaman kung tama yung reciprocal method mo? Kailangan yung total dito sa dalawang to, which I'm highlighting with orange, dapat zero yan. Or a few centavos. Okay? So, yan. So, ngayon, bale, ang makukuha mo nga is eto. Ayan. 2,820,000, etc. I-divide mo ngayon sa allocation base sa bawat department, direct labor hours, machine hours, no? Para kay assembly and finishing respectively. Ito yung makukuha mong allocation rate or overhead application rate. 94.03 per direct labor hour para kay assembly and 58.58 per machine hour kay finishing.